natin sa Ma'am Chris J. Shout out po, L Paternity, March 2025. Sige, sige, sige. Ayan, umpisa na natin. Proceed tayo to number 1. What is the present name of the region historically known as Mesopotamia? Is it Iran, Sri Lanka, Iraq, or Taiwan? Ayan, sige. Magsisimula tayo sa pinaka-easy na concept. Ayan, hanggang sa, okay, papasok tayo palalim ng palalim. Ayan, I am hoping na walang magkakamali sa number 1. Ayan, kasi number 1 pa lang, it means easy pa lang ang ating tinatanong. Ayan, wag tayo, okay, dapat walang mapupukpok ng mahiwagang pamukpok na to sa number 1. Ayan, sige, sige, sige. I will give you 10 seconds to answer. Ayan, sige, tapos ng ating 15 seconds. Sagutan na natin agad. What is the present name of the region historically known as Mesopotamia? Letter A, Iran. Letter B, Sri Lanka. Letter C, Iraq. Or letter D, Taiwan. Ayan, sige, sige, sige. Ano kaya ang una nating aalisin para sa inyo? Anong una nating aalisin? Ganito tayo ngayon sa World History, add 1 out po tayo. Okay? Ang una nating aalisin, ayan, para hindi na talaga kayo mahilo, syempre, ang letter A. Okay? Iba po kasi ang bansang Iran sa bansang Iraq. Ayan. At, ayan, may nakita akong sumagot ng letter A. Iran ang sagot niya. Hindi po Iran. Number 1 pa lang tayo, nagkamali na tayo agad. Hindi po Iran ang Mesopotamia. Okay? Ang Iran po, ayan, siya po ay kilala bilang bansang, okay, Persia ngayon. Ang Persia, ayan, Iran po. Okay? Okay, wala nang Persia ngayon, naging Iran na siya. Okay, isa pa lang ha. Okay, nagkamali na, number 1 pa lang. Ayan, next tayo. Ang next na aalisin natin, syempre, ayan, is Taiwan. Ulitin ko, aalisin po natin, ayan, ang bansang Taiwan. Ayan, bato-bato sa langit, ang matamaan, bukulan. Bakit Taiwan ang sagot mo? Ayan, akala ko alam nyo na ang lahat ng concept, pero may sumagot ng Taiwan. Okay, ang Taiwan po, ang old name ng Taiwan is Formosa. Okay, Taiwan, Formosa. Lumalabas din sa board exam? Yes po, lumalabas po si Iran, si Sri Lanka, si Iraq, at si Taiwan dito. Okay, sa board exam. Kaya yan po yung choices natin. So, dalawa na lang ang natira. Sri Lanka at Iraq. Malamang sa malamang, ang isasagot po natin is Iraq. Kasi ang Sri Lanka, ang old name po ng Sri Lanka, Ceylon. Ulitin natin, ang old name ng Sri Lanka, Ceylon. Ayan, sige, sige, sige. So, naniniwala sila, ayan, okay, ang mga historians, na itong Mesopotamia, yan po ang sinaunang kabihasnan. Okay? Kapag sinabi nating sinaunang kabihasnan, ano ba ito? Okay? Ito yung unang nakagawa ng civilization. Okay? Para mas lalong magets ninyo, itong Mesopotamia po, okay, itong Mesopotamia po, ang Mesopotamia ay matatagpuan sa gitna ng dalawang river. Ang river na to ay tinatawag na Tigris at Euphrates. Ulitin ko, Tigris at Euphrates or Tigris at Euphrates po. Sa between those rivers po, makikita natin si Mesopotamia. Okay? Pero ngayon, ayan, Iraq na po siya. Okay, dito sa kabihas ng Mesopotamia, madami pong civilization ang nagsilabasan. Diyan po makikita nyo sa, okay, shortcut na lang, summary na lang tayo. Diyan po sa civilization ng Mesopotamia makikita ang iba't ibang
okay, nagsiubos-bungang mga kabihasnan katulad ng Sumer. Okay? At marami pang iba. Okay, kabihas ng Sumer. Kapag kabihas ng Sumer, ano ba yung matatandaan natin agad dyan? Okay? Sa kanila po yung cuneiform. So aside from kabihas ng Sumer, ayan, marami pa po yan sila. Okay? So, ang Sumer civilization, ayan, ang Mesopotamian civilization, okay, hindi na tayo dito mag-explain ng mahaba. Anyways, itatalakay ko ito sa inyo sa final coaching talaga. Ayan. Proceed na tayo sa number 2. Okay? Sa final coaching, ayan, ibibigay ko rin sa inyo. Ibibigay ko rin sa inyo ang listahan ng mga places, ng mga lugar na tinatanong kung ano yung old name nila. Okay, nakalista na yan sa ating file doon. Ayan, more likely 10 plus po yun sila. Lahat sila ay dati nang lumabas sa board exam. Ayan, kaya kung nakapasok ka na sa final coaching, 100% na matatapik natin yan sa ating final coaching. Kaya worry no more. Ayan, okay, ibibigay ko po sa inyo, spoon feeding tayo sa final coaching. Pero ngayon, ayan, naghahabol tayo ng oras, 1 hour lang tayo meron, proceed tayo sa number 2. Which agreement signed in 1494 which divides the newly discovered lands outside Europe between Portugal and Spain? A. Treaty of Tordesillas. B. Treaty of Versailles. C. Treaty of Paris. Or D. Treaty of Nanking. Ayan, isa rin to sa mga pinaka-easy na concept na dapat nating baunin. Ang agreement, okay, na nagdi-divide sa mundo. Itong si Portugal at Spain, malakas ang trip. Okay, pinaghiwalay nila ang kanilang, okay, area. Okay, anong treaty to? Okay, Tordesillas ba, Versailles ba, Paris ba, or Nanking? Anong una nating aalisin para sa inyo? Okay, syempre, ayan, una nating aalisin, ayan, ang Treaty of Nanking. Ulitin ko, ang una nating alisin is Treaty of Nanking. Diyan pa lang sa word na yan, ang treaty na yan, ayan, is, okay, hindi siya pang Spain, hindi siya pang Portugal, kasi makikita yan sa treaty between Great Britain, ayan, at China. Okay, Treaty of Nanking, yan po ay nangyari, ayan, para matapos na po, para ma-stop na po ang digmaan, okay, between Great Britain at, okay, China. Okay, sa mga hindi nakakaalam, sa mga bago pa lang, sige, spoon feeding tayo. Etong si Great Britain kasi, ayan, okay, pumapasok sila sa China para magbenta ng, okay, opyo, sinaunang shabu. Okay, itong si Great Britain, pumapasok ng China upang magbenta ng sinaunang shabu na tinatawag na opium. Nung napansin ng Chinese, ayan, ng mga Chinese citizen, na ang opium na pinagbebenta nila ay nakakahilo, nakakasira, okay, ng mentalidad, ng katawan, ng immune system ng tao, ayan, nagalit ang government. At yung mga sundalo, yung mga papasok pa lang, okay, na nagdadala ng opyo ay sinunog nila ang mga kagamitan nito. Sinunog pati yung mga product. At sinunog din, ayan, yung product, ayan, syempre nag-away at maraming namatay na taga Great Britain. Kaya, itong si Great Britain, na-alarma si Great Britain, ayan, at, ayan, naghahamon ng away kay China. Kaya, nagrambulan sila, ayan, nagbugbog shenes sila. Hanggang sa lumaki, okay, ang away nila at kinakailangan na ng para ma-stop ito, at dito lumabas ang Opium War. Ay ang opium,
War, ayan, at dito lumabas pala ang Treaty of Nanking. Okay, yun po yung explanation dyan. Okay, ang next nating aalisin, syempre, ayan, ang Treaty of Paris. Kasi itong Treaty of Paris po, ayan, isa po yan sa mga treaty na makikita natin during World War I. Okay, para ma-stop ang World War I, isa po sa mga instrumento nito ang Treaty of Paris. Actually, meron pang isa, okay, yung Treaty of Versailles, yung dalawa. Okay, Treaty of Paris at Treaty of Versailles po, World War I yan makikita. Okay? The only difference po, ayan, para hindi kayo mahilo, the only difference po, ayan, lumalabas sa board exam itong Treaty of Versailles bilang instrumento na nakag-stop ng treaty ng World War I. Ang Treaty of Paris, lumalabas siya sa board exam. Paano? Ayan, ano daw po ang kasunduan na kung saan ibinenta ng Espanya sa Amerika ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Okay, yan po ay nangyari sa Paris. Okay, actually hindi lang Pilipinas po ang kasama sa agreement. Binenta rin po, ayan, ang Puerto Rico, ang Cuba. Kasama po ang Pilipinas doon sa mga ibinigay ng Espanya. Ayan, sige. Okay, I believe na gets na ng lahat. Na-explain na natin siya ng maayos. Proceed tayo sa number 3. Before tayo mag-proceed sa number 3, ayan, hihingi muna ako ng, kahit anong emoji. Okay? Manifestation lang na nagets ninyo na ang number 2. Ayan, dahil papasok na tayo sa number 3. Ayan, sige. May nakikita na akong nagbibigay ng kanilang emojis. Proceed na tayo sa number 3. Who was the Spanish Governor General who ordered the execution of Gomburza in the Philippines? Is it Jose Basco? Is it Camilo de Polo Vieja? Is it Fernando Primo de Rivera? Or Rafael Izquierdo? I will give you 10 seconds to comment your answer below. Ayan, sige. Check na natin. Ayan. Who was the Spanish Governor General who ordered the execution of Gomburza in the Philippines? Is it Jose Basco, Camilo de Polo Vieja, Fernando Primo de Rivera, or Rafael Izquierdo? Okay, malamang sa malamang, ang una nating aalisin dyan is, ang letter B po. Okay, kasi itong si Camilo de Polavieja, hindi naman po Gomburza ang kanyang, pinautos na ipapatay. Okay? Siya po ang nagpautos na pwede nang i-execute, pwede nang itegi. Ayan, ang ating uncle na si Rizal. Okay, si Camilo Polavieja po ang nagpautos, i-execute na si Rizal. Ayan. Sige. Ang next nating aalisin, is yung letter A po. Letter A ang next nating aalasin kasi tobacco monopoly. Okay, tobacco monopoly, Bascopoli, tobacco monopoly. Okay, so between letter C at letter D, ano pong isasagot natin? Letter C ba or letter D? Ayan, very good po. Ang sagot po natin dito is letter D. Pero sino nga ba yang si Fernando Primo de Rivera at bakit natin yan siyang dapat tandaan? Okay? I believe kilala nyo na po lahat ng mga Governor General, pero I believe yung iba dyan hindi po nila alam na si Primo de Rivera po ay lumalabas din po sa board exam. Isa rin po siyang Gobernador General during Spanish colonization. At siya po yung Governor General during
okay, ibinigay, ayan, nagkaroon ng biak na bato sa Pilipinas. Ano ba yung biak na bato or Code of Biak na Bato? Ayan, ito po yung, ayan, pagbenta, okay, o yung agreement, okay, between Aguinaldo and the Spaniards na kung saan bibigyan daw si Aguinaldo ng pera, number 1, kung, okay, aalis siya ng bansa. Number 2, kung, ayan, okay, okay, number 2, kukunin ang lahat ng armas ng mga Pilipino. Number 3, ayan, ipapastop na ang KKK. Okay? Yan po ang naging contribution naman ni Fernando Primo de Rivera sa kahayupan ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ayan, at ang sagot po natin dito, ayan, is Rafael Izquierdo. Bakit? Bakit? Tandaan nyo na lang po, nung pinapatay itong si Comburza, nagalit tayong lahat. Izquierdo, Rafael Izquierdo. Actually, madami pong mga Governor General, hindi lamang yan. Okay, pasadahan lang natin. Ang first Governor General in the Philippines ay si first po, Miguel Lo First de Legazpi. First Governor General in the Philippines, ayan, Spanish, Miguel Lo First de Legazpi. Paano naman po kapag last Governor General in the Philippines ang tinanong? Okay, tandaan nyo na lang. Diego de los Rios, para mas lalo nyong matandaan, Diego de las Rios. Okay, Miguel Lo First de Legazpi at Diego de las Rios. First and last Spanish Governor General in the Philippines. Ayan, sige. Aside from Jose Basco Camilo de Polavieja, ayan, meron din po tayong, okay, Despujol. Okay, itong si Despujol or Eulogio Despujol ang nagpatapon kay Rizal saan? Sa Dapitan. Ayan. Narciso Claveria. Ayan. Ano naman itong contribution ni Claveria? Ang use of surnames po. Ayan. Urbis Tondo. Sa kanya po yung first bangko sa Pilipinas. Bangko Espanyol de Pilipinas. Ayan. Sige. Ayan. At marami pang iba. Sige. I believe alam nyo na yan kasi parang basic na lang yan sa ating lahat. Kaya aalis na tayo dito sa number 3. Papasok naman tayo sa number 4. Yes po, nakalimutan ko si Moira de la Torre, ang ating pambansang singer. Pero hindi po Moira ha. Carlos Maria de la Torre. Ayan, sige. Hindi po Moira ha. Hindi Moira. Carlos Maria de la Torre po, ang most loved general. Ayan. Magkabaliktad po sila ni Izquierdo. Okay, itong si Carlos Maria pinaka-love, itong si Rafael Izquierdo ang pinaka-hate. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 4. Ay, pinahirapan ko lang ang aking buhay ba? Pinahirapan ko lang ba ang aking buhay? Okay, dito lang pala. Nasa slide ko lang pala. Okay, Miguel Lo First, Diego de los Rios. Pinahirapan ko lang ang sarili ko na mag-explain. Dito lang pala. Polavieja, execution, De La Torre, most love or liberal reform, Izquierdo, pinakahit ng tao kasi nagpa-execute sa Gomburza, Vargas, Tabaco, Molipoli, Despujol, exiled to Dapitan, Claveria, Spanish surname, at Diego de los Rios, the last Governor General. Ayan, sige. I believe na-explain na natin yan. Proceed na po tayo sa next item. Who were the American teachers recruited to come to the Philippines in the early 20th century to help establish a public school system? Is it Jesuit? Is it Franciscans? Is it Thomasites or Benedictines? Ayan, sige. Anong sagot ninyo? Magbibigay ako ng 10 seconds for this. Ayan, tapos na po ang ating 10 seconds, 15 seconds. Ayan, easy lang naman po. Kaya wag magpapabudol, wag sumama sa kadiliman dito sa number 4. Kung makikita ninyo sa mga choices po natin, ayan, isa lang po dyan ang hindi. Ayan, Spanish ang term. Okay? Since nakita naman natin sa question na American teacher, ayan, American, ang Jesuita po, hindi yan taga-American, taga-Espanya yan. Okay? Ang Franciscans, okay? From the word itself, parang Spanish ang approach, hindi rin yan ang sagot.
Okay, between Thomasite and Benedictines, ang Benedictines po, Spanish pa rin ang approach. Kaya ang isasagot natin is Thomasites. Okay, sorry. Okay, Thomasites po ang isasagot natin dito. Okay, itong mga Thomasites po, yan po ang tawag sa mga teachers. Ayan, na nakasakay po, ayan sa barkong SS Thomas. Okay, at pagpunta po nila dito, ayan, ang primary goal po nila is turuan ang mga Pilipino, okay, ng basic knowledge po at magbukas po ng public education para sa mga Pilipino. Pero napapansin natin na ang tanungan po sa board exam, hindi po siya sinasabi na American teacher. Ang sabi nila doon, sino daw po ang mga Thomasites? Ang nasa choices, walang teacher. Pero ang pinakamalapit na sagot po doon is yung, anong isasagot natin doon, is yung American soldiers. Okay? Paano natin masasagot na American soldiers siya? Kasi nga, ang pumunta dito, thousands lang po na mga American teacher. Malamang sa malamang, malaki po ang Pilipinas. From the archipelago itself pa lang po, 7,000. Okay? 641. Okay, madami. Konti lang po ang teacher. Kaya nung nagkaubusan ng teacher, ayan, sumama itong mga soldier, mga American soldier. Okay? Tinrain sila ng mga totoong teacher at yung mga soldier na na-train sila po ay naging teacher na rin. Okay? Kaya kung sino daw ang Thomasite lumalabas sa board exam, they are the American soldier na nagturo sa atin. Naging teacher natin. Ayan. Ayan. Sige. I hope na gets nyo yun siya. I hope na gets yun siya. Proceed tayo sa number 5. Pero before tayo magpro-proceed, ayan, okay, since, okay, andito rin naman sa ating slide itong si Jesuita, si Thomasite at si Benedictines, ayan, hindi na natin papalagpasin pa. Okay, meron tayong mnemonics, AFJ, DRB. Okay, bakit nilagyan ko ng dash between R at B? Ayan, after po ng recollects, madami pa. Okay, marami pa mga Spanish missionaries ang sumunod dyan. Pero ang pinaka-last po is Benedictines or yung Benedicts. Okay, Agustinians, Franciscans, Jesuits, Dominican, Recollect, Benedict. Ayan, sige. I believe alam nyo na yan. Last one na lang tayo. Agustinian, Franciscan, Jesuit, Dominican, Recollect, at Benedictines or Benedicts. Ayan, very good. Proceed tayo sa number 5. Which American general played a significant role in the Philippines during World War II and served as the father of General Douglas MacArthur? Ayan. Okay, while answering po sa mga viewers natin, paki-share po ng live natin ngayong araw, paki-share po. Okay, after po ng live natin, if ever may gagawin pa kayo, ayan, hindi nyo matapos ang live, just visit my YouTube account, Coach Uzair. Ayan, i-upload ko po ito agad doon. Ayan, yung mga nasa loob ng aking GC naman, ayan, after ng live na to, ibibigay ko po agad yung PDF copy po ng ating lecture ngayong gabi. As long as nakasama ka na sa GC for final coaching. Ayan. Sige. Okay? Focus tayo dito sa number 5, which American general played a significant role in the Philippines during World War II and served as the father of Douglas MacArthur. Ayan, syempre, hindi natin gagawing sagot, ayan, yang si Emilio Aguinaldo. Kasi nga, unang-una sa lahat, hindi siya Amerikano. Okay, hindi po Amerikano yang si Emilio Aguinaldo. Sino ba yung si Emilio Aguinaldo? Siya po ang revolutionary president, ang first president in the Philippines. Okay. Anong next natin? Ayan, sige. Okay. Hindi rin natin gagawing sagot itong si George Washington. Ayan, kasi nga siya rin po ang first US president. Lumalabas ba sa board exam? Yes po. Tinatanong po, ayan ang mga presidente ng Amerika. Meron po tayong 20 items ngayon. Ang first American president, ayan, lumalabas.
George Washington. Lumalabas din po ang presidente, ayan, kung sino ang nag-address, ayan, si Abraham Lincoln, lumalabas din yan siya. Si Jefferson, lumalabas din yan. Pero, ayan, hanapin nyo na lang. Okay. So, between letter A at letter B, anong isasagot natin? Is it Arthur MacArthur or James MacArthur? Ayan, oras na siguro para i-open ang ating camera kasi may nakita akong sumagot ng mali dito. Ayan, kung sino ka mang sumagot ng letter B na naabutan ko kanina, okay, bato-bato sa langit ang matamaan, bukol. Ayan, kasi nga, hindi po James MacArthur ang sagot natin. Kasi yang si James MacArthur po, singer po yan sa Amerika. Hindi siya Governor General ng American period. Ulitin ko, James MacArthur, singer yan. Ang tatay ni Douglas MacArthur ay si Arthur MacArthur. Ayan, por favor, ayusin po ang ating kaluluwa. Huwag sumama sa kadimunyuhan at huwag isagot ang singer. Ayan, para mas lalong maintindihan natin, during the American time po, ayan, meron tayong naitatag na, military governors, ayan, or military general, at meron din tayong civil, general or civil governor generals. Ayan, sige. So, tandaan nyo na lang po, ang military governor general at civil governor general. Lumalabas to, ayan, sa Gen Ed, lumalabas to sa majorship. Okay, kapag sinasabi nating military governor general, MOA po. Kapag civil governor general, PF. Kayo na bahala kung anong imimin nyo, kahit bastos pa yan. PF, anong naisip nyo? Basta PF. Talent fee. Sige. Ang MOA, ayan, Mall of Asia. Hindi po Mall of Asia. Okay, ito po yung tatlong military. Merritt, Otis, Arthur MacArthur. Ulitin ko, Merritt, Otis, Arthur MacArthur. Sila lang po yung tatlong military governor general during the American regime. At after that po, nagbigay po, ayan, ng batas, ang Amerika. Okay, nagbigay po ng batas ang Amerika, na mas kilala, sa term na Spooner Amendment. Okay, instead na military government ang pamamalakad sa Pilipinas, gagawin na siyang civil government. Okay, Spooner, tuturuan na tayo, ayan, sa pamamahala. Kaya, ayan, nag-iba na rin po. Instead na military governor ang tawag sa kanila, civil governor na po ang tawag. Kaya, ang first and last na lumalabas sa board exam ay si letter T at si letter F. Si Merritt at si Frank Murphy. Si Merritt. Si Taft at si Frank Murphy. Ayan, tandaan nyo na lang, Taft at Frank. Taft, Frank. Ayan, sige. Ay po, nagets nyo na po. Okay, proceed po tayo sa number 6. What was the code name for the atomic bomb dropped on Nagasaki, Japan on August 9, 1945? Is it Fat Boy? Is it Little Boy? Is it Trinity? Or Fat Man? Okay, sige. Okay, what was the code name for the atomic bomb drop on Nagasaki, Japan on August 9, 1945? Is it Fat Boy, Little Boy, Trinity, or Fat Man? Ayan, sige. Okay. Ayan, may nadidemonyo na. Okay, nadidemonyo na sila. Sige, magbibigay ako ng 10 seconds po para sagutin yan.
nakita rin akong sumagot ng letter B. May sumagot din ng letter C at maraming sumagot ng letter D. Kaya, ayan, ang letter 6 po ay fruit salad. Okay, lahat po. Letter A, letter B, letter C, at letter D, may sagot kayong lahat. Ayan, oras na para tawagin ang mahiwagang pamukpok. Ayan, sige. Ang una nating aalisin dyan, syempre, yung sumagot ng letter C. Trinity. Kasi ang Trinity, hindi po yan pinasabog. Okay, saan? Sa Japan. Kasi ang Trinity ay bomb test po na ginawa ni Oppenheimer. Etong si Oppenheimer, siya po ang gumawa ng bomba na pinasabog sa Japan. Okay, before siya, gumawa, nag-sample muna siya, which is Trinity. Kaya yung sagot mo, ayan na Trinity, maling-mali ka. Ayan, sige. Ang next nating aalisin para sa inyo is what? Okay. Tandaan nyo po, okay, sa mga sumagot ng letter B, mali po kayo kasi ang little boy po ay pinasabog sa Hiroshima, Japan noong August 6, 1945. Tandaan ninyo, August 6, 1945 at August 9. Dalawang araw. Merong Hiroshima, merong Nagasaki. August 6 ang pinakauna, bata pa siya, little boy. Ang unang sumabog, tandaan, bata pa, little boy, pinasabog sa Hiroshima. Kaya para hindi nyo matandaan, little hero. Okay, little hero. Little boy, Hiroshima. Okay, ang next po, ayan, ay yung sumabog na sa Nagasaki. Pero anong sagot nyo? Fat boy ba or fat man? Tawang-tawa ako sa mga sumagot ng letter A. Bakit fat boy? Ang baho naman ng pangalan na yan. Okay? Ang baho. Kulang na lang i-change yung letter D. Ayan, medyo masakit na siya pakinggan sa tenga. Ang sagot po dito is letter D. Okay? Fat man po. Fat man. Ayan. Pero okay lang po naman kapag fat boy ang sagot ninyo. Ayan. Magkakaalaman tayo sa board exam. Ayan. Sige, always yung tandaan, basta little boy, okay, siya yung unang pinasabog. August 6 ang unang pagsabog. Ayan. Little hero, little boy, Hiroshima. Okay. Trinity, ayan, yan yung tines. Ayan, before ginawa itong little boy at si Fatman. Itong si Fatman, ginamit po, ayan, sa second na pagpapasabog, which is August 9, ayan, sa Nagasaki. Kaya, letter D ang ating sagot. Nagets po ba yan? Ayan, sige. Proceed tayo sa number 7. Pero before tayo mag-proceed sa number 7, paki-comment po kahit anong emoji para magkaroon tayo ng manifestation na gets nyo na ang ating pinag-aralan sa number 6. Ayan, may nakikita na ako na nag-comment. Ayan, next na tayo, proceed tayo sa number 7. Ayan, umpisahan na ng kalokohan. Okay, number 7, medyo okay pa to siya, pero lumalabas to sa Gen Ed. Which Chinese dynasty is known for the construction of Great Wall of China? Ayan, actually ito po ay nanggaling, okay, sa majorship, okay, ng social studies. Ang lahat ng question actually ay question para sa social studies majorship. Pero, ayan, mataas ang chance na lumalabas din siya sa Gen Ed. Kaya, kung social studies major ka, tapos nag-take ka rin ng Gen Ed, ay dalawa na talaga ang advantage mo kapag nag-watch ka ng live dito. Okay, pero focus muna tayo. Which Chinese dynasty is known for the construction of Great Wall of China? Ayan, is it the Qin Dynasty, Han Dynasty,
Xia Dynasty or Shang Dynasty. Ayan. Okay? If ever lumalabas na ito sa GenEd, napansin ko lumabas na to sa GenEd ang tanong na to, pero if, ayan, lalabas yung ibang dynasty po sa mula sa majorship namin, okay, magmamigrate sa GenEd, medyo nakakahilo siya kasi ang dynasty sa China ay nadi-divide po into, okay, several dynasties at feeling ko may hilo kayo. Meron tayong dynasty na tinatawag na Xia, Shang, Zhu, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Min, Qing. Ulitin ko po ang mga dynasties. Meron tayong Xia Dynasty, Shang Dynasty, Shu Dynasty, Qin Dynasty, Han Dynasty, Sui Dynasty, Tang Dynasty, Soi Dynasty, Yuan Dynasty, Min Dynasty, at Qing Dynasty. What if lalabas silang lahat? Eh di ma-stress tayo. Ma-stress tayo. Pero, ayan, meron tayo. Okay, sa mga nakakalam ng different dynasties, paki-comment po. Ayan, at ipipin ko na lang. Okay, Xia Shang Zhu Qin, Han Sui Tan Song, Yuan Min Qing. Pero para mas lalo nating maintindihan, matandaan, kakantahin na lang natin siya. Kakantahin na lang natin siya. Ayan, ganito po ang tune. Xia Shang Zhu Qin, Han Sui Tang Song, Yuan Min Qing. Ayan, sige, sige, sige. 11 dynasties, andun na po silang lahat. Ulitin natin. Xia Shang Zhu Qin, Han Sui Tang Song, Yuan Min Qing. Last one, last one, last one. Xia Shang Zhu Qin, Han Sui Tang Song, Yuan Min Qing. Ayan. Okay, okay, okay. Xia Shang Zhu Qin, Han Sui Tang, Song, Yuan, Min, Qing. Pero, okay, sa mga dynasty na yan, okay, ilalagay lang natin kung ano yung dapat nating tandaan. Okay? Okay, okay, okay. Okay, tandaan nyo na lang po, ayan, ang Xia Dynasty, letter X, I, A, sige, sige. Ang Xia Dynasty, yan po ang first legendary dynasty. Kapag sinasabi nating first legendary dynasty, yan po yung dynasty na hindi po, okay, nakasulat, okay, sa kahit anong libro, pero naniniwala sila. Okay? Ganyan din naman talaga ang Chinese. Kahit hindi nakasulat sa mga libro, sabihin nila, naniniwala pa rin siya. Okay? Xia Dynasty. Tandaan niya after ng Xia Dynasty, ayan, Shang Dynasty. Shang Dynasty naman po, dyan po nauso ang Oracle Bones. Oracle Bones. Lumalabas din po itong Han Dynasty. Dito po, ayan, dito po naging uso ang relihiyong Confucianism. Dito po unang ginamit ang civil service. Civil service po, ayan, TES. Okay, Han Dynasty. Okay, ang Qin Dynasty, yan po ang sagot natin dito. Ayan, kasi during the Qin Dynasty po, ginawa ang Great Wall of China. Okay, ano naman po ang last dynasty? Okay, ang last dynasty po, Qing. Ayan, sige, sige. Very good po. Thank you, Sir Ian Gil Estrella. Ayan, sinulat na po ng ating kapitbahay. Kaya, i-screenshot nyo na. Yan po yung mga, okay? Yan po yung listahan ng dynasty na meron tayo. Xia Shang Zhu Qin, Han Sui Tan Song, Yuan Min Qing. Ayan, ayan. Qin Dynasty po, Great Wall of China. Han Dynasty po, Han Dynasty, tandaan nyo po, dyan po unang ginamit ang civil service. Xia Dynasty po ang legendary dynasty. Shang Dynasty, Oracle Bones. Yuan Dynasty, ayan, Yuan Dynasty po, yan po naman yung dynasty na kung saan hindi Chinese, okay, yung namamahala dyan. Pero, ayan, Mongolian po yung emperor. Zhou Dynasty, longest dynasty sa China.
Ayan, ayan. Kung nahilo kayo, ayan, panoorin nyo lang. Panoorin na lang natin next. Ayan, proceed na po tayo sa number 8. Sige, sige, sige. Pinagtatawanan nila ako kasi baby song daw. Yes. Baby song po talaga para mas lalo nating ma-gets. Ayan. Proceed tayo sa number 8. Number 8, who is the Chinese philosopher known for his teachings on morality, ethics, and social relationships? Is it Confucius, Lao Tzu, Mandela, or Mencius? Ayan, sige, sige, sige. Okay, I will give you 10 seconds to answer this. Okay, balik na tayo. Nakikita ko rin naman na tama ang sagot ninyong lahat. Nakikita ko na tama ang sagot ninyo lahat. Ay, hindi pala tama ang sagot ng lahat. May nakita akong nagkamali, may nakita akong nagkamali. Ayan, ayan. Ay, interesting. May nagkamali. I believe nakita nyo rin po na ibang sagot niya sa comment section. Okay? Talakayin natin, check natin. Chinese philosopher known for his teachings. Okay? Morality, ethics, and social relationship. Ang una nating aalisin dyan, ayan, syempre si letter C, si Mandela. Kasi yan, si Mandela po, ayan, Nelson Mandela to be precise po. Makikita nyo yan sa South Africa. Okay, pinaglaban niya yung apartheid or okay, discrimination, okay, or division, ayan, ng mapuputi sa maiitim. Okay, so racial discrimination yan, pinaglaban yan ni Mandela. Ayan, ayan. Pero I am happy, wala namang sumagot ng letter C. Walang sumagot ng letter C. Ayan, dito tayo sa letter A, letter B, at letter D. Okay, ang next nating aalisin ay si Lao Tzu. May nakita akong sagot niya, Lao Tzu. Okay, yes, Chinese philosopher po si Lao Tzu. Ayan, pero hindi naman po siya, okay, focus sa morality, ethics, at social relationship. Tandaan nyo na lang po si Lao Tzu po, okay, galing po sa kanya ang Taoism. Taoism. Number 2, lumalabas po, balance. Okay, excuse me, sa Taoism din po, makikita nyo po ang ano daw po yung book nila, ang tawag sa book ng Taoism, okay, Tao Te Ching. Tao Te Ching. Ulitin ko, Lao Tzu ang tawag sa proponent, okay, ang pangalan ng proponent ng relihiyong Taoism. Ang sacred teaching naman, ang sacred book nila ay tinatawag na Tao Te Ching. Kaya huwag mo nang isagot ang letter B. Ayan, sige, sige. So wala nang Mandela, wala nang Lao Tzu. Papasok na tayo dito kay Mencius at kay Confucius. Ano bang isasagot natin dyan? Okay, malamang sa malamang, ayan, si Confucius po ang sagot. Letter A. Letter A po. Sino ba ulit si Mencius? Okay, lumalabas din po yan siya sa board exam. Siya po yung the great scholar. Ayan, at lumalabas siya sa board exam as ano? Okay, disciples. Okay, disciples of Confucius. Okay, disciples of Confucius. Ayan, sige, sige, sige. I hope na gets nyo na yan. I hope na gets nyo na yan. Kay Confucius po, okay, nanggaling yung golden rule. Okay, do not do unto others but others do not do unto you. Ayan, sige, sige, sige. Proceed po. Ay, okay, okay. Okay, andyan na pala yung explanation. Mencius, disciple of Confucius. Mandela fought against apartheid. Lao Tzu naman po ay ang Taoism. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 9. Hala, dapat masasagot nyo na to. Kasi nga, bago lang natin in-explain. Sige, magbibigay po ako ng 10 seconds for this. Shout out kay J. Ralph Feliciano. Grabe, mabasag.
po yung screen. Okay lang mabasag ang screen, sir. Basta matandaan ninyo. Ayan. Sige, sige, sige. Okay, okay. Dito tayo sa number 9. Alam ko alam nyo na kasi nga kaka-explain natin. Ang sagot po, ang founder ng Taoism is si Lao Tzu. Ang tawag naman po sa, okay, sa teaching, ang tawag naman po sa book, ayan, nila is Tao Te Ching. Okay, Confucius naman po, ayan, sa kanya is Analects. Or, okay, yun po yung secret teaching nila. Okay, secret book nila. Tapos po, ayan, okay, ang tawag sa reliyon niya is Confucianism. Okay, so itong si Muhammad, lumalabas din to sa board exam. Pero ayan, ang tanong sa kanya medyo awkward. Kasi kapag real na Muslim ka, medyo mali ang tanungan. Kasi ang tanong sa board exam, sino daw, okay, ang sino daw ang sumulat ng Quran. Okay? Ang sumulat daw ng Quran ay si Muhammad. Okay? Yun lang ang pinakamalapit na sagot. Kasi nga, ang ibang choices, okay, Jesus, Moses, Confucius. Kaya ang sasagot doon, Muhammad. Alam naman natin na hindi siya yung gumawa. Okay, siya lang yung messenger. Pero ayan, for the sake na maging tama kayo, kayo na bahala. Isasagot nyo ba si Confucius? Mas lalong naging mali kayo. Kaya for the sake na maging tama, okay, I answer si Muhammad or ang Quran. Ayan, ayan, ayan. Proceed na tayo sa number 10. Okay. Okay, before tayo mag-proceed sa number 10, hindi ko na po kayo papahirapan pa. Ito po yung mga listahan. Mapa-Gen Ed pa yan. Okay, General Education for BE Ed. Or, okay, Majorship for Social Studies Majors. Okay, andyan na po yung mga listahan ng halibook nila at paano sila lumalabas sa board exam. Sir, blurred po. Ayan, ayusin po yung resolution ng inyong Facebook. Ayan, sige, sige. Sige, yan po yung pinaka as possible na font kasi lahat po ay kailangan ninyo kasi lahat ng yan ay okay naging keyword na po okay sa board exam. Okay, wag kayong mag-alala kung nakapasok na kayo sa final coaching, ibibigay ko lang naman po ang PDF copy ng lecture natin ngayon. Ayan, sige, sige, sige. Sa mga hindi pa nakapasok sa final coaching natin, ayan, PM lang po para makapasok na tayo sa final coaching. Pero, please note ha, Social Studies Majorship lang po ang may final coaching dito. Hindi po siya open for all. For Social Studies Majors lang po. Ayan, sige. Next po tayo. Next tayo, okay, magbibigay 5 seconds para, okay, screenshot to. Comment SSD doon, ayan. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Ayan, next na po tayo. Next na tayo. Proceed tayo sa number 10. What pandemic has significantly impacted the world since 2019, leading to widespread health, social, and economic consequences? Is it SARS? Is it AIDS, COVID-19, or COVIDs? Ayan. Diyos ko po, kapag magkamali ka pa dyan, lumayas ka ng Pilipinas, pumunta ka ng Neptune at doon ka, okay, magbahay-bahay doon mag-isa. Ayan. Sinong demonyo ang hindi nakakaalam sa kung anong nangyari sa Pilipinas? At sinong demonyo ang sasagot ng COVIDs? Uy, may COVID ka na, may AIDS ka pa. Uy, double-double. Okay, malamang sa malamang, hindi natin sa isasagot itong si letter D. Ayan. Yang SARS naman, matagal na po yan naging, okay, matagal din naman yan naging ano, okay, matagal na yung SARS na yan. At ang AIDS naman po, masyadong malayo naman yan sa tinatanong. Kaya ang sagot po natin is COVID-19. Ayan, nadimonyo ka kapag COVID ang sagot mo. May AIDS ka na nga, may COVID ka pa. Perfect. Sige. Ayan, sige, sige, sige. Okay, before tayo mag-proceed sa number 11, ayan, ito po yung final coaching natin for Social Studies Majorship lang ha. Okay, personal to siya. Itong Social Studies Majorship, ayan, magkakaroon tayo ng 16 hours straightly review. Ayan, okay, so 2 days siya. Okay, March 16 at March 18. Sa first day, straight concept. Sa second day, actual let question ng ating ira-rationalize. So, high yield, ayan, focus tayo sa kung anong lumalabas na mga topics. Ayan, at may last tips din. At alam na yun na nasa GC. Ayan, andyan sila. Ayan, naghahasik sila ng lagim. Ayan, sa comment section. Ayan, hindi lang po mga PDF copy ko ang makukuha nyo sa GC. Pati po yung mga resource material ng mga, okay,
best friend natin na nasa GC. Ayan, ang kanilang leader po, ang barangay po nila ay si Madam Ika Shin. Ayan, Madam Ika Shin, labas. Ayan, sige. So, subject covered in 2 days po, pag-aralan natin ng history, economics, geography, sociocultural anthropology, research, politics and governance, trans issues, and social studies, at teaching approaches in social studies. Ayan, sige. Okay, so tapos na tayo sa ating, advertisement. Proceed tayo sa number 11. Who was the Asian senior statesman who removes drugs, unemployment, and dirt waste from his city-states? Is it Lee Kuan Yew, Olivia Rodrigo, Rodrigo Duterte, Muhammad Ali, o Ferdinand Marcos? Medyo nahilo na to yung Rodrigo naging Olivia Rodrigo. Sige. Okay, I will give you 10 seconds to answer the question. Yati na. Olivia Rodrigo Duterte. Okay, sa mga nagtatanong kung magkano, wag nang magtanong sa comment section, diretso na mag-PM. Ayan, sige. Okay, nakikita ko naman po. Okay, nakikita natin na medyo okay ang sagot ng taong bayan. Napapa-letter A silang lahat, which is very good. Letter A po ang sagot. Ayan, pero may nakita ako nagkamali. Ang sinagot niya is letter B. Okay, malapit na po ang board exam. Bakit Rodrigo Duterte pa rin ang iyong sinagot? Okay, Rodrigo Duterte lumalabas sa board exam as, the first Mindanaoan president. Number 2 sa kanya din po yung Build program or build project po. Rodrigo Duterte, yan lang po yung mga question na lumabas sa kanya. Okay, sa kanya rin po yung federal government. Okay, gusto niyang ipasok ang federalism sa Pilipinas. Okay, next po, ayan, sa mga sumagot ng letter C, ay naku, sumakit din ang ulo ko sa'yo kasi yan si Muhammad Ali po, hindi po siya taga-Asia. Yes po, more likely Muhammad ang kanyang pangalan, pero hindi po yung taga-Asia po, taga-North America yan. Kasi siya po ay isang boxer. Kung boxer ka, di sasagot Muhammad Ali. Pero hindi naman po boxer ang tinatanong. Okay, nag-remove ng drugs sa kanyang city-state. Okay, Asian senior statesman na nag-remove ng drugs sa kanyang city-state. Kapag sinabi natin city-state, city na siya, pero bansa pa rin siya. Ang tinatanong dyan, ayan, okay, hindi po yung Pilipinas. Singapore. Kaya hindi mo rin isasagot itong si Ferdinand Marcos kasi taga-Pilipinas yan. Hindi yan city-state. Ferdinand Marcos, tandaan ninyo, lumalabas siya as parliamentary government. Po, Ferdinand Marcos. Ang sagot dito, excuse me, ayan, medyo naubot tayo, medyo naulanan tayo kanina. Ayan, ang sagot po dyan ay si Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew po, Asian senior statesman na nag-remove ng drugs, unemployment at dirt waste sa kanyang city-state. Kaya malinis po ang Singapore. Tumaas po ang ekonomiya ng Singapore dahil po kay Lee Kuan Yew. Ayan, sige. Ayan, very good natin. Proceed po tayo sa number 12. Ayan. Okay, ayan. Kahit ilan yung puting buhok ng nanay ni Rizal masasagot sa GC namin. Okay, tama yan. Okay, Madam Secretary Ika Shin. Ayan, ipagpatuloy mo po ang paghahasik ng kalagiman sa comment section para mabudol natin sila at mapasama sa ating private, okay, coaching. Sige. What term refers to the practice of families or individuals controlling the political system and offices in a country, often for generations? Ayan. Is it aristocracy? Is it autocracy? Is it oligarchy? Or political dynasties? I will give you 10 seconds to answer this. Okay, LF Alessandra, pwede po ba isali yung kapitbahay namin kasi ang kulit tanong ng tanong, ano daw, batong online lang. Yes po, isama nyo po yung kapitbahay mo, yung buang angkan nyo po, pati yung lola mo, pwede po siyang sumama sa GC. Sige, kung gusto nyo matutunan ng lahat ng meron tayo sa social studies, kahit hindi siya magtitik ng board exam, basta gusto nyo matutoy, pasok mo yan. Ayan, sige. Ayan, number 12 tayo. What refers
Okay, to the practice of families or individuals controlling the political system and offices in a country, often for generations, autocracy, aristocracy, oligarchy, or political dynasty. Ayan. Okay, may nakikita kong sumagot ng letter D. Pero, okay, may sumagot po ng letter C, may sumagot din ng letter A. Ayan, oras na para ipakita ang mahiwagang pamukpok. Bakit kayo sumagot ng ibang answer aside from letter D? Okay, tandaan nyo na po, iba-ibang henerasyon, pero pamilya nila pa rin ang nasa pwesto. Ang sagot po, political dynasty. Ayan, itong political dynasty, very ma-issue to ngayon. Yan yung issue ngayon. Okay, sa social media, itong political dynasty. Sige. Ayan, autocracy, aristocracy at oligarchy. Ayan, atin po yung isa-isahin na i-explain. Okay, pasok tayo. Okay, forms of government. Pukpukin mo na, sir. Ayan, nakalimutan kong pukpukin. Very good po, Sir John Philip Cabus. Ayan, wala tayong taong hindi mapupukpok ngayon. Bakit hindi political dynasty ang sagot mo? Sige, forms of government tayo. Ayan, meron tayong okay, socialism, oligarchy, aristocracy, monarchy, democracy, communism, theocracy, colonialism, totalitarian, at military. Okay, military what? Ayan, dictatorship. Sige. Isa-isayin natin yung i-explain. Okay. Forms of government tayo. Forms of government. Democracy po, ayan, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa taong bayan. Okay, power of the people, by the people, to the people. Basta lahat ng people, lahat ng tao, lahat ng kapangyarihan nasa people. Okay, demokrasy yan. Next po, communism po, ang lahat ng resources ay pagmamayari ng pamahalaan, pagmamayari ng gobyerno. At ang gobyerno na po ang magbibigay ng resources na to fairly para sa lahat. Ayan, sige. Next po, ayan, okay, lumalabas din po itong oligarchy. Kapag sinasabi nating oligarchy, ayan, okay, konti lang po, okay? Ang few po, yung selected few. Yan po yung tatandaan ninyo kapag oligarchy. Ang keyword natin, selected few. Kapag aristocracy, lumalabas sa board exam, ang keyword natin always na lang na isusulat nyo dyan. Ang ruler dyan is yung mga nobles, aristocrats, mayayaman. Okay? Next, monarchy, ayan, hari at reyna yan. Okay? Hari at reyna, pero nadi-divide yan into two. Okay, meron tayong absolute monarchy, meron tayong constitutional monarchy. Kapag absolute monarchy, ang lahat ng sasabihin ng bunganga ni king at queen yan yung batas. Pero kapag constitutional monarchy, okay, sinasabi, pinapatupad ni hari at reyna, nakaayon yan sa constitution. Next tayo, theocracy. Okay, ang mga leader sa theocratic government po, ang leader po sa theocratic government, okay, yung mga medyo religious. Okay? Example po ng theocratic government po is Iran, ayan, at Vatican. Okay? Ang leader, ang head nila is si Santo Papa. Ayan. At yung sa Iran naman, ang head nila is medyo religious. Ang tawag sa mga place na ganyan, theocracy. Okay? Aside from those po, lumalabas din po ang anarchy. Anarchy po, walang government. Okay? Walang government. Ayan, sige. Capitalism po, okay, konti lang intervention ng government, ang pamamahala nasa taong bayan. Ang resources nasa taong bayan. Ayan, magbigay po ng kahit anong emojis po at tayo mag-proceed na sa next number. Ayan, which is number 13. Okay, number 13 tayo. Okay, very good. Ayan, what encompasses the beliefs, social behaviors, arts, and institution of a particular nation, people, or social group. Ayan. Culture, religion, civilization, or ethnicity. Ayan, I will give you 10 seconds to answer this.
Gusto ko lang tong ipin. Ang baho naman sir. Where to send po? Excited na ako maging parte ng Pukpukan family. Wag naman po Pukpukan. Pwede po bang Pukpukan? Pukpukan family. Hindi po Pukpukan family. Mabaho po talaga kapag Pukpukan family. Ay, laro kayo sa comment section. Dinidemonyo nyo. Okay, ang ating comment section. Okay? Okay, dito tayo mag-focus muna sa number 13. Later na ang pokpokan. Ayan. Okay. Kapag nakikita nyo na po, social behavior, may arts na, may institution na, ayan, may people, may social group na, may tradition na, wala na pong ibang, okay, hahanapin pa na sagot po, papasok tayo agad sa culture. Okay, culture po ang isasagot natin. Culture po ang isasagot natin. Okay. Religion po, lumalabas siya sa board exam, pero ang term po ng religion ay, okay, ang tanong dito, ano daw po, okay, ang religion para kay Karl Marx? Ang sagot, opium of the masses. Okay, according, okay, kay Karl Marx, ayan, ang religion ay ang opium of the masses. Okay, next, civilization, alam nyo na yan, kabihasnan, ethnicity, pagkakakilanlan. Ayan, sige. Next tayo, number 14. Ayan, naka-highlight pa para sa lahat. Which ethnic group has faced persecution and violence in Myanmar, leading to a mass exodus to neighboring countries? Ayan, siguro talaga, in-hit talaga yung mga nasa yung nasa comment section, in-hit ba kayong lahat? Anong ininom ninyo kung bakit medyo hot ang inyong gabi? Kanina pokpokan, ngayon maraming kama. Ayan. Naku po, anong nangyayari? Ayan, Lord, patawarin nyo kami sa aming kasalanan ngayong gabi. Okay. Proceed tayo sa number 14. Okay, kapag ethnic group po, ayan, stateless people, mga taong, ayan, walang okay, kumikilala sa kanila, okay, bilang parte ng kanilang place, for short, stateless people. Ang sagot po natin, ayan, is Rohingya. Rohingya po ang sagot natin. Rohingya ang ating magiging sagot. Okay? Okay, naano na natin to kanina. Thomasites sa mga teachers mo. Bourgeoisie or burgess po, ayan, yan po ay galing kay Karl Marx. Para kay Karl Marx, ayan, pinalitan niya ang mga mayayaman na may-ari ng production. Okay, siya ay tinawag na burgess or bourgeoisie. Ang tawag naman po, ayan, sa mga laborer ng bourgeoisie, siya po ay ang proletariat. Lumalabas yan sa board exam, sa Gen Ed. At ano naman po ang mga tawag sa taong hindi sila tinatanggap as trabahador ng mga bourgeoisie or ng mga burgess? Lumpen proletariat. Ulitin po natin, according kay Karl Marx sa kanyang book na Communist Manifesto, ang society po ay nadi-divide into two. Okay, meron tayong mayayaman o yung mga may-ari ng mga pagawaan. Ayan, ang tawag sa kanila burgess or bourgeoisie, sila po yung mga businessman. Ang mga namamasukan sa bourgeoisie or sa mga burgess ay tinatawag na proletariat. Ang tawag naman po sa mga taong hindi namamasukan sa kahit anong capitalistic industry, ang tawag sa kanila ay lumpen proletariat. They are often living in criminal lives. Sa mga gustong sumama sa aming pokpokan GC, ayan, hindi pa po ako makaka-comment sa inyong PM kasi hindi pa ako sa live. Mamaya after ng live po, okay, that's the time po na, ayan, re-replyan ko po kayong lahat. Huwag kayong mag-alala, hindi ako matutulog, re-replyan ko kayo lahat. Next tayo, ayan, ang next po na alisin natin, syempre Indio. Pinoy yan, mga simple human being sa Pilipinas, ang tawag ay Indio. Ayan. Proceed na po tayo sa number 15. Ayan. Medyo dinog show ninyo ang live natin ngayong gabi, ha?
Mga inhit kayong lahat. Sige, number 15 tayo. Which two ancient Greek city-states were known for their rivalry and different political systems? One emphasizing military prowess, while the other one is focusing on democracy and culture. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, very good, very good. Parang wala akong nakikitang tao na nagkamali. Kaya itatago natin ang magic pamukpok. Ayan. Okay, ang sagot po dyan is Sparta at Athens. Ulitin natin, Sparta at Athens. Okay, bakit hindi natin gagawing sagot ang Olympus at Valhalla? Ang Olympus po, yan po yung place ng god and goddesses sa Greece. Okay, diyan po nakatira sina Poseidon, sina Zeus sa Olympus. Ang Valhalla naman po, diyan po nakatira si Zeus, diyan po nakatira si Odin. Ayan, sa Valhalla diyan nakatira si Loki, si Odin, ayan, at si Thor, ayan, sa Valhalla. Ayan, sige, sige. So, meron tayong, Greece and Romance. Hindi naman siya city-states. Bansa yan. Sparta and Troy, malayo po. Kaya ang isasagot natin, Sparta and Athens. Before tayo mag-proceed sa next number, kailangan nyo po itong makabisato. Kapag sinasabi nating Athens, focus yan siya sa democracy. Kapag Sparta po, focus po yan sa suntukan, bugbugan. Sparta po yan, military strength and discipline. Ayan, bata ka pa lang, 7 years old, ayan, isasanay ka na, okay, para maging mandirigma po sa Sparta. Sa Athens naman, focus sila sa intellect. Ayan, sa democracy. Ayan, sa Sparta, makikita nyo sa board exam si Solon. Okay, makikita nyo rin po sa board exam si Themistocles. Sa Sparta, makikita nyo sa board exam si Leonidas. Ayan, sige, sige, sige. Itatopic lang natin yan siya. Okay, sa final coaching. Next tayo, number 16 tayo. Who was the Babylonian king famous for his law code? One of the earliest and most complete written legal codes. Is it Pharaoh? Is it Hammurabi? Is it Nebuchadnezzar? Or is it Gilgamesh? Ayan, sige, sige, sige. I will give you 15 seconds to answer this. Okay, sagutin na natin. Okay, mukhang nahihilo na naman sila. Okay, nadi-divide po ang taong bayan between letter B at letter C. Okay, maraming sumagot ng letter B, marami rin ang sumagot ng letter C. Pero wala akong nakitang sumagot ng letter A at letter D. Kaya unang-una sa lahat, papalakpakan ko muna kayo dahil walang sumagot ng letter A at letter D. Ano bang tinatanong dyan? Babylonian King. Tapos, low code po. Kaya batas-batas. Okay, mahiwagang pamukpok. Ayan, pasok. Ayan, sige, sige, sige. Sa mga sumagot ng letter C, ayan, nagkakamali po kayo. Ang sagot po dyan ay letter B. Hammurabi. Hammurabi. Okay, Babylonian King, Babylonia, Hammurabi. Hammurabi. Yang si Hammurabi sa kanya po, siya po ang gumawa ng mga batas-batas. Law code. Kaya ang tawag doon is Code of Hammurabi. Code of Hammurabi. Okay, before tayo mag-proceed dyan sa Code of Hammurabi, focus muna tayo sa Gilgamesh. Itong Gilgamesh po, yan po yung Sumerian epic. Okay? Yan po yung oldest epic. Ang longest epic naman po ay ang Mahabharata. Longest epic, Mahabharata. Gilgamesh po, ayan, Sumerian epic, oldest epic. Ang next na alisin natin, syempre, Hanging Garden po ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Ulitin ko, Nebuchadnezzar, Chaldean Empire, Hanging Garden. Okay, so we have Pharaoh and Hammurabi. Sinabi ko ng sagot. Pharaoh po, ayan, Egyptian leader. Kaya, kung hindi po letter B ang yung sagot, please lumapit ka saglit sa screen.
lumapit ka saglit sa screen kasi nga hindi nga dapat, okay, hindi nga dapat Nebukadnezar ang isasagot. Ayan, Hammurabi po dapat. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 17. Which ancient civilization is known for inventing the wheel? The first known writing system, cuneiform, and the concept of the city-state. Is it Egyptian? Is it Sumerian? Is it Persian? Is it Phoenician? Ayan, I will give you. Okay, I will give you. Okay, 10 seconds to answer this. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, I believe na sabi ko na to kanina, kaya kung nakikinig ka, masasagot mo to nang hindi ka nahihirapan. Kapag cuneiform, anong isasagot? Anong isasagot? Very good po. Ayan. Sumerian. Sumerians po ang ating isasagot dito. Ayan. Pero, hindi lang natatapos dyan. Kasi kapag sinasabi nating Phoenician, nanggaling po sa kanila, okay, ang first alphabet. Okay? Phoenicians po, first alphabet po. Ang Persian naman po ay kilala, okay, worldwide dahil sa paggamit nila ng bow and arrow. Magaling silang mamana. Bow and arrow, ayan, Persian po. At syempre, ang Egyptian, kahit hindi ko nasabihin, famous sila sa pyramid at mummification. Kaya ang isasagot natin dyan is Sumerian. Kaya very good, very good, very good. Ayan, ligtas sa pumukpok. Okay, magpahinga ka muna. Ayan, proceed tayo sa number 18. Okay. Okay, sa mga hindi pa nakapasok sa final coaching, ayan, after nito, ayan, PM lang po tayo. Ayan, para makasama na kayo sa bardagulan nila sa GC kung ano nga ba ang mga sagot-sagot sa mga tanong. Ayan, na makikita sa board exam. Ayan, kasi hindi ko rin. Okay? Huwag niyong itanong sa aming private GC ang sagot sa tanong kung bakit ka iniwan niya kasi hindi namin yan masasagot. Ayan, what two countries emerged from the partition of British India in 1947? Ayan, we have only 20 items, Ma'am Lorraine Borbor. Yes po, 20 items lang po tayo ngayong gabi. Okay, anong sagot natin dito? Last 3 items na lang po. Ayan, very good, very good, very good. Wala naman ako nakikitang nagkakamali, pero yung iba medyo hindi pa lang sila sure sa sagot nila. Pero ang sagot po, ayan, is letter A, India at Pakistan. Kasi alam naman natin siguro, di ba, na itong India ay sinalakay ng mga mapuputing tao coming from Europe, ayan, which is the Great Britain, ayan, sinalakay po itong India. So after ng pagsalakay po dyan, lumaban sila to cut the story, ayan, nung nakalaya sila, ayan, nahirapan sila sa pamamahala. Okay, isama ba itong si Muslim ba, okay, or si Indian ang mamahala sa India. So na may suntukan, ayan, bugbugan, fight ang nangyari hanggang sa mas inisip na lang po nila, ayan, na i-divide na lang ang India. Yung North India, yung taas ay mapupunta lahat ng Muslim doon. Ayan, majority sa mga Muslim ay sumama, pumunta sa taas. Yung natira po yung mga Hindu na sa baba. So yung natirang Hindu, yan po yung India ngayon. Yung nasa taas po, sila po yung Pakistan. Okay, for short, ang Pakistan ay pinanganak mula sa bansang India. Okay, at ang Pakistan, pinanganak niya rin po. Okay, galing dyan, pinanganak naman po ang bansang Bangladesh. Ayan, sige. Number 19 tayo.
Ayan. Which concept refers to the social class described as the underclass or lowest level in the working class as defined by Karl Marx? Ayan. Ayan. Number 19. Itong underclass po ay aking na-topic na, aking naibigay na po kanina ang explanation. Okay. Lowest ha. Ayan, sige. May nakita akong sumagot ng letter A, may sumagot din po ng letter D. Pero ano bang isasagot natin dyan? Okay, wag po kayong magpalito. Okay, sa open and close parenthesis na lowest. Okay? Ang sagot po dyan, ayan, syempre hindi natin gagawing sagot si Borges or bourgeoisie. Hindi rin natin gagawing sagot si Fissant. Fissant, wala X yan. Si Borges or bourgeoisie po, yan po ay tawag sa mga mayayaman. Underclass eh. So it means hindi mayaman. So we have proletariat at lumpen proletariat. Kaya itawag na natin ang mahiwagang sandata at ipupukpok ang nagkamali ngayong okay sa choices nito. Ang sinabi naman kasi underclass, lowest level. Ayan. Pero of the working class. Of the working class. Therefore, nagtratrabaho pa rin sila. Kaya ang isasagot natin, proletariat po ang isasagot natin. Ulitin ko. Okay, ang isasagot natin, proletariat po. Okay, ang isasagot natin, proletariat. Ayan, kaya kung lumpen proletariat ang iyong sagot, huwag kang magpapabudol sa lowest level. Ginawa mo siyang keyword kasi may working class pa rin. It means nagtratrabaho pa rin sila. Okay? Okay, ang isasagot natin, proletariat. Kapag may makita tayong often living in criminal lives, ayan, yun na po yung isasagot natin. Okay? Okay, dump seller, ayan, naninirahan sila sa kalye, often living in criminal lives. That's the time na, okay, lumpen proletariat na po. Bak kayo nagdidelete. Ayan, dinidelete ang comment kasi mali. Ayan, sige. Last number tayo ngayong gabi. Ayan, palakpakan. Last number na tayo. What set of principle and ideas seeks to understand and explain the nature of war, its causes, and its conduct? Ayan, is it war theories? Is it military doctrine? Is it strategy and tactics? Or conflict resolution? Ayan. Ayan. Wag magpahilo sa number 20. Actual let yan. Ayan. Sino kaya sa ating viewers ang matutulog ng walang bukol ngayong gabi? Okay. So after ng number 20, paki-post po ng kanilang mga okay, tamang sagot out of 20. So bukas research tayo. Okay, lahat ay pwedeng pumasok bukas. Mapa social studies major ka, mapa gen ed ka, mapa prof ed ka. Kasi ang research lumalabas po yan siya, dalawa, sa prof ed at sa social studies majorship. Kaya kung social studies major ka, aba, dapat nasa live ka bukas kasi makakatulong siya sa dalawang, sa dalawang mo. Okay, sige. Ayan. Nagbabardagulan na sila kung anong sagot. War theories ba? Military doctrine ba? Strategy and tactics ba? Or conflict resolution? Okay. May sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter C. May sumagot ng letter D. Kaya number 20, perfect. 25% po tayo. Okay. Fruit salad ang ating atake sa number 20. Itatawag na natin ang mahiwagang sandata. Okay. What set of principles and ideas seeks to understand and explain the nature of war, its causes, and conducts? Ano kaya una nating alisin sa fruit salad moment natin? Ang unang mapupukpok po, ayan, is, ang pinaka-shallow na sagot sa lahat is strategy and tactics. Strategy and tactics. Kapag letter C ang yung sagot, ayan, yan po ang isa talaga sa una nating aalisin. Kasi nga, principle, strategy and tactics, wala pang bago dyan. Okay, kaya hindi natin isasagot ang strategy and tactics. Kaya kung letter C ang yung sagot, ayan, humanda ka na.
Ayan, 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 ayan. So may have letter A, letter B, at letter C. Okay, nakikita ko, marami ang sumagot ng letter B. Ayan, sige, sige, sige. Ang next na alisin natin is letter B. Ayan, sa mga sumagot ng letter B, grabe naman kayo, military doctrine. Okay, hindi naman talaga yan yung okay, ang nag-explain sa nature of war, okay, tapos causes. Kasi all about military eh. Bakit papasok siya sa war lang talaga? 'Di ba? Sa cause and everything. Okay? Hindi siya. Ang military doctrine, iba yan. Kaya hindi natin sasagutin itong si letter B. Ayan. So, focus na lang tayo sa war theories at conflict resolution. Okay? War theories at conflict resolution. So, dalawa na lang. Ayan. Sinong sumagot ng letter A? Sinong sumagot letter D? Actually, easy lang dito. Okay? Ang kukunin mo lang po, ayan, umbrella method. Okay? Ang war theories po, ayan, ang war theories, sinong sumagot ng war theories? Ayan, ipakita nyo yung itsura ninyo. Ayan, ang sumagot ng war theories, ayan, ang tamang sagot. Ang tamang sagot po. War theories ang ating sagot. Okay, letter A. Kasi ang conflict resolution ay pwedeng ipasok sa war theories. For short, ang war theories, ayan, umbrella method siya ng military doctrine, strategy and tactics, at conflict resolution. Kaya ang isasagot, war theories. Letter A po. 25% ng nagkamali, ang sagot ay letter D. Pukpok kayo ngayong gabi. Ayan, sige. War theories ang ating sagot. At ayan, dito lang po natatapos ang ating lecture ngayong gabi. Ayan, sige. Ma'am Ikashid, ang aking barangay secretary. Anong nangyari? Okay, nagkamali sa number 20. Sige. Next tayo, magpo-focus po tayo bukas sa research. Ayan, sa mga nagkamali sa number 20, ayan, okay, kaway-kaway at sampalin ang sarili. Ayan, sige. Okay, number 20 pa lang nga, napukpok pa. Ayan, sige. Sa mga hindi pa po nakapasok sa final coaching, pumasok lang po sa ating final coaching. Okay, mag-PM lang para makapasok na. Ayan, at diyan lang po natatapos ang ating live ngayong gabi. Ayan, see you bukas, 9 PM onwards. Ayan. Okay, para panibagong pukpukan tayo kapag magkamali. Ayan. Very good. Bye-bye!